Ano kaya kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto sa malinaw na paningin kahit sa edad na 90 ay natuklasan na pala noon, pang 1,000 taon ang nakalilipas. At ang sikretong ito ay matagumpay na nagamit sa isang 87 taong gulang na pasyente sa panahon natin ngayon. Mukha itong katang-isip lang, pero ito ay isang totoong kwento na magpapabago sa pananaw ninyo tungkol sa kakayahan ng ating katawan. Ngayong araw, hihiram tayo ng dunong mula sa dakilang si Avicenna. Tutuklasin natin ang isang kamangha-manghang kwento kung paano nakagawa ng himala ang isang modernong doktor gamit ang gabay mula sa mga sinaunang kasulatan. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil hindi lang ang kwentong ito ang ibabahagi ko, kundi pati na rin ang isang simple pero mabisang paraan para mapanatiling malusog ang inyong mga mata sa loob ng mahabang panahon. Handa na ba kayong makakita ng mas malinaw na mundo? Halina't simulan na natin. Bago tayo dumako sa ating kwento, kilalanin muna natin si Avicenna. Ang tunay niyang pangalan ay Abu Ali ibn Sina. Siya ay isang Persyanong siyentipiko, pilosopo, at doktor na nabuhay noong ika-10 at ika-11 siglo. Itinuturing siyang isa sa pinakaimportanteng tao sa kasaysayan ng medisina. Ang kanyang pangunahing akda, ang The Canon of Medicine, ay nagsilbing batayan ng pag-aaral ng medisina sa mga unibersidad sa Europa sa loob ng 500 taon. Bakit nga ba mahalaga pa rin ang kanyang mga turo hanggang ngayon? Dahil para kay Avicenna, ang tao ay isang buong sistema kung saan ang lahat ay magkakaugnay. Hindi lang niya ginagamot ang mismong mata. Hinahanap niya ang ugat ng sakit sa buong katawan. Ito ang tinatawag nating holistic approach sa modernong medisina at ito ang pundasyon ng ating kwento ngayong araw. Sa panahong sanay na tayo sa pag-inom ng gamot para lang mawala ang sintomas, tila revolusyonaryo ang ideya na ang paniningin ay pwedeng maibalik sa pamamagitan ng pagbabago sa pagkain at paraan ng pamumuhay. Pero para kay Avicenna, ito ang pinakapuso ng tunay na panggagamot. Magsisimula ang ating kwento sa isang pasyente. Tawagin natin siyang Lolo Victor. 87 taong gulang na siya at ang kanyang mundo ay dahan-dahan ng lumalabo na tila ba nababalot ng makapal na hamog. Ang diagnosis ng mga doktor, cataract, dahil sa katandaan at maagang yugto ng macular degeneration. Hindi naging maganda ang balita. Masyadong mapanganib ang operasyon dahil sa kanyang pangkalahatang kalusugan at ang mga eye drops at gamot ay nagbibigay lamang ng panandaliang ginhawa. Halos tanggap na ni Lolo Victor na hindi na niya muling mababasa ang kanyang mga paboritong libro o malinaw na makikita ang mga ngiti ng kanyang mga apo. Ramdam niya ang matinding lungkot at kawalan ng pag-asa. Isang pakiramdam na alam ng maraming nakatatanda na may problema sa paningin. Ngunit ang kanyang doktor, isang bata at mapagmalasakit na ophthalmologist, ay hindi sumuko. Sinubukan niya ang lahat ng karaniwang gamutan pero walang nagbago. Ito ang nagtulak sa kanya na maghanap ng mga kakaiba at bagong solusyon. Hindi niya matanggap na basta na lamang susuko ang modernong medisina sa kalagayan ni Lolo Victor. Si Dr. Andre ang kumuha sa kasong tila wala na sanang pag-asa. Hindi lamang siya isang karaniwang doktor. Isa siyang masigasig na mananaliksik. Para sa kanya, ang mga kasagutan sa mga makabagong problema sa kalusugan ay nakatago sa karunungan ng nakaraan. Ginamit niya ang kanyang libreng oras sa pag-aaral ng mga sinaunang kasulatan sa medisina, mula kay Hippocrates hanggang sa mga tradisyonal na manggagamot ng Tsina. Isang araw,
Sa loob ng silid-aklatan ng unibersidad, napasakamay niya ang tanyag na The Canon of Medicine ni Ibn Sina. Binasa niya ito hindi bilang isang lumang dokumento, kundi bilang isang praktikal na gabay sa panggagamot. Namangha siya sa lalim at sistematikong paraan ni Ibn Sina sa pag-unawa sa bawat sakit. Hindi lamang ang mga sintomas ang nakatala rito. Ipinaliwanag din ang ugnayan ng mga bahagi ng katawan, ang epekto ng emosyon, wastong pagkain, at maging ang klima. Napagtanto ni Andre na ang hawak niya ay hindi lamang basta listahan ng mga gamot, kundi isang buong pilosopiya ng kalusugan. Ito ay isang pananaw na lubhang naiiba sa lahat ng natutunan niya sa kolehiyo. At sa mga pahinang iyon, natagpuan niya ang isang kabanatang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Nakatuon ang kabanatang ito sa pagpapanatili ng ningning ng mga mata at paggamot sa paglabo ng lente o katarata. Detalyadong ipinaliwanag ni Avicenna ang mga dahilan kung bakit humihina ang paningin sa pagtanda. Ngunit para sa kanya, hindi ito isang bagay na dapat tanggapin na lamang. Binigyang diin niya na ang prosesong ito ay hindi lang maaaring pabagalin, kundi maaari pang pabalikin sa dati. Namangha si Andre sa kanyang nababasa. Tinukoy ng sinaunang manggagamot ang mga malapot at malagkit na likido sa katawan na umaakyat sa ulo at nagpapalabo sa paningin. Sa modernong pakahulugan, inilalarawan nito ang mga problema sa metabolismo, pagkaipon ng mga toksin at hindi maayos na sirkulasyon ng dugo. Imbis na basta na lamang patakan ang mga mata, iminungkahi ni Ibn Sina ang kabuuang paglilinis ng buong katawan. Doon naintindihan ni Andre na ito na ang kulang na piraso sa palaisipan. Kung ituring ng modernong ophthalmology ang mata bilang isang hiwalay na bahagi, isinulong naman ni Avicenna, libong taon na ang nakalipas, ang paggamot sa buong katawan ng tao. Dahil sa inspirasyong ito, bumuo si Andre ng isang programa para kay Viktor Petrovich na nakabatay ng buo sa mga prinsipyo ng sinaunang kasulatan. Ang pinakapundasyon ng pamamaraan ni Avicenna ay ang paglilinis ng katawan. Naniniwala ang dakilang manggagamot na ang anumang sakit, maging ang mga problema sa mata, ay naguugat sa panloob na pagkadumi ng ating organismo. Ayon sa kanyang teorya, ang maling pagkain at hindi malusog na pamumuhay ay nagiging sanhi ng pagkaipon ng mga masasamang likido sa katawan. Pinapalapot nito ang dugo at lymph, kaya hindi nakakarating ang tamang nutrisyon sa ating mga organo. Dahil ang mga mata ay napakaselan at nangangailangan ng maayos na daloy ng dugo, sila ang madalas na unang napipinsala. Kaya naman, ang programa para kay Viktor Petrovich ay hindi nagsimula sa mga eye drops, kundi sa detoxification. Pinayuhan siya ni Andre na uminom ng mas maraming malinis na tubig, hindi bababa sa 1.5 hanggang 2 litro kada araw, upang literal na hugasan ang kanyang katawan mula sa loob. Idinagdag din sa kanyang menu ang mga light na sabaw ng gulay at mga herbal tea na nakakatulong sa paglilinis ng bato at atay. Simple lang ang layunin nito. Tulungan ang ating mga natural na filter na ilabas ang mga naipong toxins. Ito ang nagsilbing pundasyon dahil ayon kay Avicenna, mawawala ng saysay ang anumang gamot kung hindi muna malilinis ang buong sistema. Ang susunod na mahalagang hakbang ay ang wastong nutrisyon. Para kay Avicenna, ang pagkain ay hindi lamang pampalipas gutom o pampalasa, kundi isang mabisang gamot. Upang muling luminaw ang paningin, may mga partikular na pagkain siyang iminumungkahi. Pangunahin narito ang karot. Ngunit may espesyal na paraan,
sa paghahanda nito. Minungkahi niyang kainin ito ng luto at may kasamang kaunting mantika o taba. Alam na ni Avicenna, noon pa man, na may mga sustansyang mas mabilis maabsorb ng katawan kapag may kasamang taba, isang kahangahangang kaalaman na tila nauna pa sa siyentipikong pagkakatuklas ng mga fat-soluble vitamins. Ngunit hindi lamang karot ang bida sa kanyang mga tala. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng fennel at saffron. Ayon sa kanya, ang fennel ay nakatutulong upang maging kristal ang linaw ng paningin at maalis ang tila ulap sa mga mata. Ang saffron naman ay itinuring niyang tunay na kayamanan, lalo na para sa mga nakatatanda, dahil kaya nitong palakasin ang sigla at ibalik ang dating lakas ng mga mata. Dahil dito, sa pang-araw-araw na pagkain ni Viktor Petrovich, idinagdag ang mga ginisang gulay na may fennel at pinayuhan din siyang maghalo ng kahit isang kurot lang ng saffron sa kanyang mainit na inumin o kanin. Hindi lang ito basta pagbabago sa dieta. Ito ay isang sadyang panggagamot gamit ang kapangyarihan ng wastong pagkain. Pag-usapan naman natin ng mas malalim ang saffron. Bakit kaya binigyang diin ito ng husto ni Avicenna? Para sa kanya, hindi lang ito basta mamahaling pampalasa, kundi isang napakamabisang gamot. Ayon sa kanyang mga sulat, ang saffron ay may mainit at tuyong katangian na kayang tunawin ang mga malamig at mahalumigmig na bara sa katawan, ang mga baradong nagiging sanhi ng paglabo ng ating paningin. Sa ngayon, maipaliliwanag na ito ng siyensya sa pamamagitan ng biochemistry. Pinatunayan ng mga modernong pananaliksik na ang saffron ay may mga natatanging antioxidant gaya ng crocin at safranal. Ang mga substances na ito ang pumoprotekta sa mga cell ng ating retina at nagpapaganda sa sirkulasyon ng dugo sa loob ng mata. Higit pa rito, may mga clinical trial na nagpapakita na ang regular na paggamit ng saffron ay maaaring makapagpabagal sa paglala ng age-related macular degeneration, ang kondisyong gaya ng naging karamdaman ni Viktor Petrovich. Nakakamangha dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang intuisyon at matagal na obserbasyon, narating ni Avicenna ang parehong konklusyong natuklasan ng mga modernong siyentipiko gamit ang kanilang mga makabagong teknolohiya. Tunay na kahanga-hanga. Bukod sa pagpili ng mga masustansyang pagkain, binigyang diin din ni Avicenna ang pag-iwas sa mga nakasasama sa katawan. Gumawa pa siya ng isang blacklist para sa mga nagnanais na mapanatiling malinaw ang kanilang paningin. Ayon sa kanya, dapat iwasan ang anumang pagkain na nagpapatuyo ng likido sa katawan at nagpapalapot sa daloy ng dugo. Kabilang dito ang labis na pagkain ng maaalat, maaanghang at mga produktong pinausukan. Hindi rin siya pabor sa pagkain ng maraming pritong karne at mabibigat na pagkaing matataba dahil pinapahirapan nito ang ating atay. Para kay Avicenna, ang malusog na atay ay may direktang koneksyon sa kalusugan ng ating mga mata. Bukod dito, ipinayo rin niyang limitahan ang pagkain ng hilaw na sibuyas at bawang. Ang mainit na katangian daw ng mga ito ay nagdudulot ng mabilis na pag-akyat ng dugo sa ulo na maaaring magpataas ng presyon sa loob ng mata. Dahil dito, napilitan si Viktor Petrovich na seryosong baguhin ang kanyang nakasanayang dieta. Hindi naging madali para sa kanya ang talikuran ang paborito niyang tuyo at maaanghang na sausawan, pero naging matatag ang kanyang loob. Ipinaliwanag sa kanya ni Andrei na ang pagbabagong ito ay hindi isang parusa, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang paggaling. Naniniwala si Avicenna
na bukod sa wastong nutrisyon, napakahalaga rin ng tamang routine sa buhay, lalo na ang pagtulog. Ayon sa kanya, sa oras ng pagtulog, muling binabawi ng katawan ang ating rook o ang lakas na kailangan para sa ating paggaling. Ang ating mga mata na buong araw nagtatrabaho ay nangangailangan ng sapat na pahinga sa loob ng isang madilim na silid. Iminungkahi niya ang pagtulog 2 hanggang 3 oras pagkalubog ng araw at paggising sa pagsikat pa lang ng liwanag. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtulog sa tamang oras kaysa sa mahabang tulog na umaabot na hanggang tanghali. Para kay Mang Victor na sanay manood ng TV hanggang madaling araw, naging malaking hamon ito. Kaya naman pinayuhan siya ni Andre. 1 oras bago matulog, dapat nang patayin ang lahat ng screen, palamigin ang silid, at uminom ng nakarelax na herbal tea, kaya ng chamomile. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging maayos ang kanyang pagtulog. Napansin niyang tuwing umaga, mas presko na ang pakiramdam ng kanyang mga mata. Wala na ang hapdi at pagkatuyong, parang may puwing. Hindi kinalimutan ni Avicenna ang kahalagahan ng pag-aalaga sa paningin, ngunit ang kanyang mga ehersisyo ay malayo sa nakasanayan nating paggalaw lang ng mata pataas at pababa. Mas malalim at mas makabuluhan ang kanyang pamamaraan. Ang isa sa kanyang pinakamahalagang payo ay ang sining ng pagmamasid. Inirekomenda niya sa kanyang mga pasyente ang regular at matagal na pagtingin sa mga bagay na payapa at maganda sa malayo. Para sa kanya, ang pinakamainam na pagmasdan ay ang luntiang paligid, tulad ng mga puno at damo, pati na rin ang kalmadong tubig at maaliwalas na langit. Ayon sa kanya, nakakatulong ito upang mapakalma ang espiritu ng paningin at maalis ang pagod ng mga mata. Pinayuhan din niya ang pagsasanay sa paglilipat ng focus, tumingin sa malayang puno sa malayo, at pagkatapos ay ilipat ang tingin sa mga guhit ng iyong sariling palad. Ang ehersisyong ito ay banayad na nagpapalakas sa mga kalamnan ng mata nang hindi sila binibigla. Kaya naman, sinunod ni Viktor Petrovich ang payo ng sinaunang pantas. Araw-araw, naglalaan siya ng 15 hanggang 20 minuto sa tapat ng bintana para lamang pagmasdan ng parke at hayaang makapahinga ang kanyang mga mata. Isa sa pinakakamanghamanghang aral ni Avicenna ay ang malalim na ugnayan ng ating emosyon sa ating pisikal na kalusugan. Naniniwala siya na ang matitinding negatibong nararamdaman, gaya ng galit, poot, pagkabalisa at matagal na pighati, ay parang lason na sumisira sa katawan. Ayon sa kanya, ang galit ay kumukulo sa atay at nagpapadala ng itim na apdo patungo sa ulo, na kalaunan ay nakakasama sa paningin. Dahil dito, naging bahagi ng pagpapagaling ni Viktor Petrovich ang pagpapakalma sa kanyang mainit na isipan. Pinayuhan siya ni Andrei na magsanay ng simpleng breathing exercises, dahan-dahang paghinga ng malalim sa ilong at mahaba't banayad na pagbuga sa bibig. Ang paggawa nito sa loob lamang ng 5 minuto, ilang beses sa isang araw, ay malaki ang naitutulong para mapababa ang stress. Bukod dito, pinayuhan din siyang makinig sa mga mahihinahong musika at iwasan muna ang mga balitang nakaka-stress. Noong una, hindi makapaniwala si Viktor Petrovich. Hindi niya makita ang koneksyon ng kanyang emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang sa tuwing siya ay kalmado at payapa, nagiging mas malinaw ang kanyang paningin at nawawala ang tensyon sa kanyang mga mata. Bukod sa wastong pagkain at paglilinis ng katawan, naniwala rin si Avicenna sa
sa bisa ng mga natural na remedyong panlabas. Isa sa mga pinakapaborito niya para sa kalusugan ng mga mata ay ang fennel. Ngunit hindi lang ito basta kinakain. Iminungkahi ni Ibn Sina na gawin itong panghugas ng mata. Ang paraan, magpakulo lamang ng isang kutsaritang buto ng fennel sa isang basong tubig. Hayaan itong kumatas, palamigin, hanggang sa maging maligamgam at salakain ng mabuti gamit ang malinis na tela o gauze. Ang pinaglagaan na ito ay mainam na panghugas ng mata tuwing umaga at gabi. Ayon sa modernong siyensya, ang fennel ay may likas na antiseptic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito upang maalis ang pagkapagod ng mga mata, mabawasan ang pamumula at mapanatili ang tamang halumigmig nito. Para kay Viktor Petrovich, naging isa na itong mahalagang ritual bago matulog. Isang simpleng paraan na nagbibigay ng matagal ng hinahanap na ginhawa pagkatapos ng isang mahabang araw. Isa pang halaman na labis na pinahalagahan ni Avicenna para sa kalusugan ng mata ay ang eyebright. Sa pangalan pa lang nito, alam mo nang para talaga ito sa paningin, kaya naman nakilala ito sa tawag na eye herb. Iminungkahi ni Avicenna ang paggamit nito bilang kompres. Ang paraan ay simple lamang. I-brew ang tuyong eyebright, hayaan itong kumatas, at ibabad ang bulak o malinis na tela sa maligamgam na tubig nito. Pagkatapos, ilagay ito sa nakapikit na mga mata sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang ganitong paraan ay sinasabing mabisa sa pamamaga, madalas na pagluluha, at pangkaraniwang pagkapagod ng mga mata. Ang eyebright ay may mga natural na sangkap na may astringent at anti-inflammatory properties. Nakakatulong ang compress na ito para mapaganda ang sirkulasyon ng dugo sa mga talukap at maalis ang tensyon ng mga kalamnan sa mata. Isinama ni Andrei ang paraang ito sa programa ni Viktor Petrovich bilang dagdag na kalinga at pagpapahinga para sa kanyang paningin. Tamang-tama itong gawin tuwing gabi upang ma-relax ang mga mata at ihanda ang mga ito sa masarap na pahinga at muling paglakas sa kinabukasan. Tulad ng maraming manggagamot sa sinaunang silangan, malaki ang tiwala ni Avicenna sa bisa ng masahe. Naniniwala siya na ang tamang pagpindot sa mga partikular na punto sa katawan ay nagpapabuti sa daloy ng buhay na enerhiya at sirkulasyon ng dugo. Para sa malinaw na paningin, iminungkahi niya ang marahang pagmamasahe sa paligid ng mga mata araw-araw. Dapat itong gawin ng napakaingat gamit lamang ang mga dulo ng daliri. Ipinayo niya ang banayad na paghaplos sa ibabaw ng kilay mula sa gitna patungo sa mga sentido. Pagkatapos, gayon din ang gawin sa ilalim ng mga mata, sa may gilid ng buto ng mata. Mainam din ang bahagyang pagpindot sa mga sulok ng mata, malapit sa ilong at sa mismong mga sentido. Ang layunin ng masaheng ito ay hindi para hilutin ang kalamnan, kundi para pasiglahin ang daloy ng dugo sa mga maliliit na ugat na nagbibigay sustansya sa ating mga mata. Kahawig na kahawig ito ng mga modernong teknik ng acupressure. Ginagawa ni Viktor Petrovich ang self-massage na ito tuwing umaga at nakakatulong ito sa kanya para lubusang magising, alisin ang pamamaga ng mga talukap at ihanda ang kanyang mga mata para sa bagong araw. Ngayon, dadako na tayo sa isa sa pinakaimportante at marahil pinakanakakagulat na aral ni Avicenna pagdating sa paningin. Buo ang kanyang paniniwala na ang susi sa malusog na mga mata ay matatagpuan sa ating atay. Para sa kanya, ang atay ang nagsisilbing ina ng ating dugo. Ito ang pangunahing organ na naglilinis at nagpupuno ng lahat
ng sustansyang kailangan ng ating katawan. Kapag ang atay ay napuno ng toxins, ang maduming dugo ay dumadaloy sa lahat ng bahagi ng katawan, kabilang na ang mga mata, na siyang nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Alam nyo ba na maging sa tradisyonal na medisina ng China, mayroon ding kasabihan na ang atay ay bumubukas sa mga mata. Kaya naman, ang malaking bahagi ng programa ni Viktor Petrovich para maibalik ang kanyang malinaw na paningin ay nakatutok sa pagpapalakas ng kanyang atay. Idinagdag sa kanyang diet ang mga pagkaing itinuturing ni Avicenna na mainam para rito, tulad ng artichoke, beet, mga luntiang gulay, at ang pag-inom ng tea mula sa milk thistle. Sa umpisa, tila kakaiba para kay Viktor Petrovich ang ideya na kailangang gamutin ang atay para lang luminaw ang paningin. Ngunit nang ipaliwanag sa kanya ni Andrei ang sinaunang lohikang ito, napatunayan niyang ito ay talagang may malalim na basehan at katuturan. Bukod sa pag-unawa sa mga komplikadong proseso sa loob ng ating katawan, binigyang diin din ni Avicenna ang kahalagahan ng pag-iingat laban sa mga panlabas na salik. Mariing ipinayo ng tanyag na manggagamot ang pagprotekta sa mga mata mula sa tinatawag niyang mga kaaway sa labas. Ang sobrang sikat ng araw, malakas na hangin at alikabok. Inirekomenda niyang magsuot ng mga sombrerong malapad ang brim kapag maaraw at takpan ang mukha hanggat maaari kapag malakas ang hangin. Bagamat tila napakasimple ng mga panuntunang ito, madalas natin itong nakakalimutan. Ang labis na pagkakababad sa ultraviolet rays ay isa sa mga napatunayang sanhi ng katarata, habang ang hangin at alikabok naman ay nagpapatuyo ng mga mata na maaaring humantong sa iritasyon at pamamaga. Sa madaling salita, noon pa mang 1,000 taon ang nakalilipas, itinuturo na ni Avicenna ang konsepto ng paggamit ng sunglasses at iba pang pag-iingat na ginagawa natin sa kasalukuyan. Kaya naman, pinayuhan ni Andrei si Viktor Petrovich na huwag kalimutang magsuot ng dekalidad na sunglasses sa tuwing lalabas ng bahay. Kahit pa makulimlim ang panahon, dahil tumatagos pa rin ang UV rays sa mga ulap. Ang simpleng hakbang na ito ay nagsilbing karagdagang pananggalang para mapanatiling ligtas at malinaw ang kanyang paningin. 1 buwan na ang lumipas mula ng simula ng programa. Maingat na sinunod ni Viktor Petrovich ang lahat ng payo. Ang sapat na pag-inom ng tubig, pagbabago sa diet, pag-ehersisyo, pag-compress, at ang tamang oras ng pagtulog. Hindi naging madali ang mga unang linggo dahil nag-a-adjust pa ang kanyang buong katawan. Pero kalaunan, nagsimula na niyang mapansin ang maliliit na pagbabago. Ang tila fog o panlalabo ng mga mata tuwing umaga na dati ay tumatagal ng kalahating oras ay mas mabilis nang nawawala. Nabawasan din ang pakiramdam ng panunuyo at ang tila may buhangin sa kanyang mga mata. Isang araw, habang nakaupo sa tabi ng bintana, laking gulat niya nang mapansin na malinaw na niyang nakikita ang bawat dahon sa puno. Bagay na dati ay tila isang malabong tumpok lang ng kulay berde. Kahit maliit na tagumpay lang ito, nagbigay ito sa kanya ng malaking pag-asa. Masaya niyang ibinalita kay Andrei ang kanyang mga napansin. Natuwa ang doktor, ngunit pinayuhan siyang huwag magmadali at ituloy lang ang programa. Ipinaliwanag niya na ang paggaling ay isang mabagal na proseso, kaya ang mahalaga ngayon ay mapanatili ang resulta at magpatuloy ng dahan-dahan ng paisa-isang hakbang. Pagkaraan ng 3 buwan, dumating ang tunay na himala. Noong araw na yon, nag-abot ang kartero ng bagong dyaryo. Dati tanging ang pinakamalalaking ulo
Nang balita lamang ang bahagyang maaninag ni Viktor Petrovich at hirap na hirap pa siya rito. Sa kinagawian, kinuha niya ang dyaryo, naupo sa kanyang silya sa tapat ng bintana at bigla siyang natigilan. Malinaw niyang nabasa nang walang anumang hirap ang pangunahing balita sa unang pahina. Nanginig ang kanyang mga kamay sa tuwa. Kinuha niya ang kanyang salamin na nasa tabi, ngunit hindi niya ito isinuot. Sinimulan niyang basahin ang subheadline hanggang sa unang talata ng artikulo. Hindi malabo ang mga titik. Napakalinaw ng lahat. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang asawa sa silid. Nag-alala ito nang makita ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit iniabot lang niya ang dyaryo at sinabing, "Nakakabasa na ako. Kaya ko na. Ako mismo ang nagbabasa." Napakaantig ng sandaling iyon. Ang rurok ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang sinaunang karunungan na pinagsama sa kaalaman at malasakit ng isang modernong doktor ay nagbunga ng bagay na tila imposible noon. Ang paningin na unti-unting nawawala sa loob ng maraming taon ay muling nanumbalik. Hindi lamang ito tagumpay laban sa sakit, kundi tagumpay rin laban sa kawalan ng pag-asa. Ano nga ba ito? Himala o agham? Atin itong suriin. Ano nga ba ang sinasabi ng mga makabagong pananaliksik tungkol sa mga pamamaraan ni Avicenna? Nabanggit na natin ang tungkol sa saffron at ang napatunayang benepisyo nito sa ating retina. Ngunit maging ang ibang mga sangkap ay mayroon na ring siyentipikong basehan. Ang pagkain ng mga gulay na mayaman sa antioxidants ay talagang nagpoprotekta sa ating mga mata laban sa pinsala. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang mga ugat sa loob ng mata. Ang pag-eehersisyo at pagre-relax ng mga kalamnan ng mata ang pundasyon ng mga modernong paraan upang maiwasan ang paglabo ng paningin. Pinag-aaralan din ang ugnayan ng stress at ang paghina ng visyon. Ang mataas na level ng cortisol ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa optic nerve. At kumusta naman ang kalusugan ng atay? Kinukumpirma ng modernong medisina na kapag may problema sa atay, naiipon ang mga toxin sa katawan na maaaring makaapekto sa ating mga mata. Sa madaling salita, hindi isang salamangkero si Avicenna. Isa siyang henyong tagamasid na bumuo ng isang kumpletong sistema ng pagpapagaling, kung saan ang bawat bahagi ay may siyentipikong batayan na nagtutulungan para sa iisang layunin. Ngayon, narito na tayo sa pinakasikreto ng lahat. Hindi ito dahil sa iisang miracle product, mahiwagang halaman o basta ehersisyo lang. Ang tunay na susi sa tagumpay ay ang paggamit ng isang buo at magkakaugnay na paraan. Dito mo makikita ang pagkahenyo ni Avicenna. Alam niya na hindi mo pwedeng gamutin ang iyong mga mata kung babaliwalain mo ang iyong atay. Hindi rin gaganda ang daloy ng iyong dugo kung hindi maayos ang iyong pagkain at kung puno ka ng stress. Ang bawat bahagi ng programang ito ay nagtutulungan para maging mas epektibo ang isa't isa. Ang malinis na tubig ay tumutulong para mas tumalab ang mga herbal. Ang tamang nutrisyon ay nagbibigay ng sapat na lakas sa katawan para makabawi. At ang payapang isip ay hinahayaan ang katawan na ituon ang enerhiya nito sa pagpapagaling sa halip na maubos lang sa paglaban sa stress. Ang ehersisyo at masahe naman ang sumisiguro na ang mga sustansya mula sa pagkain ay talagang nakakarating sa iyong mga mata. Para itong isang orkestra, ang ganda ng musika ay hindi galing sa iisang instrumento lang, kundi sa swabe at maayos na pagsasama-sama ng lahat. Sa modernong medisina, madalas tayong naghahanap ng iisang magic pill
para sa ating mga karamdaman. Ngunit ang karunungan ni Avicenna ay nagpapaalala sa atin na ang kalusugan ay isang harmonya na kailangang buuin ng may tiyaga at tamang sistema. Paano nga ba natin magagamit ang mga sinaunang kaalamang ito sa ating makabagong pamumuhay? Siyempre, dapat nating tandaan na ang sistemang ito ay nangangailangan ng disiplina at pasensya. At bago sumubok ng anumang bagong paraan, lalo na kung may iniinda kayong karamdaman, napakahalagang magpakonsulta muna sa inyong doktor. Gayunpaman, may mga simpleng prinsipyo mula kay Avicenna na maaari na nating simulan ngayon. Magsimula tayo sa pinakamadali. Siguraduhing uminom ng sapat na malinis na tubig sa buong maghapon. Dagdagan din ang pagkain ng mga luntiang gulay, lalo na ang carrots at beetroot. Subukang gumamit ng mga pampalasa gaya ng fennel at luyang dilaw o kung may pagkakataon, ang dekalidad na saffron. Maglaan din ng 5 hanggang 10 minuto araw-araw para sa simpleng ehersisyo ng mga mata, tumingin sa malayo, pag-iba-ibahin ang focus at dahan-dahang iikot ang paningin. At ang pinakamahalaga sa lahat, matutong i-manage ang stress. Humanap ng sariling paraan para makapag-relax. Pwedeng breathing exercises, paglalakad sa labas, or pakikinig ng musika. Ang mga maliliit na hakbang na ito, kapag naging bahagi na ng inyong pang-araw-araw na gawi, ay magsisilbing matibay na pundasyon para sa malusog na paningin sa loob ng mahabang panahon. Ang kwento ng 87 taong gulang na si Viktor Petrovich ay hindi isang kathang-isip o milagro. Isa itong malinaw na patunay na ang karunungang mula pa sa mga turo ni Avicenna ay epektibo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang tunay na sikreto ay hindi isang mahiwagang tableta, kundi ang pag-unawa sa ating katawan bilang isang kabuuan, mula sa paglilinis ng katawan, wastong nutrisyon na may halong saffron at fennel, mga ehersisyo para sa mata, pag-aalaga sa atay, hanggang sa pagkakaroon ng payapang isipan. Ito ang mga sangkap ng kanyang tagumpay. Isang paalala ito na ang pangangalaga sa kalusugan ay dapat na kumpleto at balanse. Maraming salamat sa panonood ng videong ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo mamimiss ang mga susunod nating tips tungkol sa kalusugan. Ngayon, nais naming marinig ang inyong opinyon. Naniniwala ba kayo sa bisa ng mga sinaunang paraan ng panggagamot? O baka naman mayroon kayong mga family secret o recipe para manatiling malakas? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section dahil gustong-gusto naming mabasa ang inyong mga karanasan.